Para ring mapanatili ang kaunlaran sa ekonomiya, bunsod ng mga negosyong nakatayo sa paligid nito at kalinisan. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang proyekto sa Pasig River. Tungayan ang ulat mula rito. Matapos ang paglulunsad ng ikatlong hakbang sa proyekto ng pagsasaayos sa Pasig River, ay nais naman tugunan ng proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ikaapat na hakbang nito. Ang nasabing proyekto ay tinatawag na Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM na matatagpuan sa Loton Pasig River Ferry Station, kung saan sa ikaapat na hakbang layong isaayos ang kalsada, bike lanes, mga pwesto sa negosyo, maging ang mga tulay na nakapalibot dito. Ang pagsasagawa nito ay naglalayong ikonekta ang Phase 1A sa mga nasasakupan ng LRTA at ipapaabot ang daan hanggang sa Arroceros Park. Ayon naman sa Pangulo, ang pagsasaayos na ito ay di lamang nakatuon sa mga namamasyal at mga cyclist. Ngunit nais din itong gumawa ng bagong pasyalan ng mga turista. So as we continue to bring life back to Pasig River, we are also offering new ways to travel in a more sustainable way. Just 2 weeks ago, the DOST launched the MB Dalaray, the Philippines' first locally designed and fabricated electric ferry that can sail for up to 3 hours straight along the Pasig River. Punsod nito, kabilang din sa hakbang ang paggawa ng ruta mula Fort Santiago patungong Arroceros Forest Park. Bukod sa mga pook pasyalan, nais din ng proyektong ito na paigtingin pa ang ekonomiya sa pag-eengganyo sa mga negosyante na mabigyang oportunidad na ibida ang kanilang mga negosyo sa mga bagong tayong pwestong nakapalibot dito. Just like in earlier phases, this portion is also open for the small and medium businesses to give them new ground to grow and to be part of this revitalized community. Sa pagpapatuloy naman sa pagsasagawa ng hakbang sa proyektong ito, binigyan din ng Pangulo na maayos ding nailipat ang mga informal settlers sa bagong tirahan nila sa Naik, Cavite, kung saan layon din nilang tugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at mas maayos na pamumuhay. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantalang maayos at matibay na istruktura, ito ang binigyan ni Senator Loren Legarda na isa sa mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin upang maging ligtas sakaling tumama ang lindol. Tunghayan ang ulat mula kay Princess Castro. Binigyang diin ni Senator Loren Legarda ang kahalagahan ng maayos at matibay na istruktura, partikular na ang mga tulay at building sakaling tumama ang lindol at iba pang sakuna. Ito ay kasunod ng earthquake at fire drill na isinagawa sa Senado nitong Lunes alinsunod sa paghimok na maging handa sa mga sakuna, bunsod na rin ng sunod-sunod na pagyanig ng lupa nitong nagdaang mga araw. Kaugnay nito ay nagpaabot ng mensahe ang senador para sa mga mamamayan na manatiling may alam, handa at alerto sa mga ganitong pangyayari. Huwag anyang pairalin ang pagkataranta at takot sapagkat hindi ang lindol ang pumapatay, bagkus ang mga unsafe o hindi ligtas na istruktura. Earthquakes do not kill. It is unsafe structures that kill. So yung structural integrity, ibig sabihin yung maayos na pagtayo ng mga struktura gaya ng gusali, yung mga maayos na paggawa ng mga tulay at mga building ng gobyerno, napakahalaga yan. At yung pag-aalam natin kung paano ang gagawin pero yumugyug na earthquake. But earthquakes per se do not kill. It is unsafe structures that kill. Sa naganap na drill, nagsagawa ng demonstration of possible scenarios ang otoridad upang ipakita sa publiko kung saan ang exits at ano ang dapat gawin sakaling matrap sa loob ng gusali. Nakaantabay din sa kaganapan ng ambulansya at bumbero na nagsilbing emergency assistance sa simulation. Patuloy naman ang pagpapaalala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa publiko, partikular sa mga taga Metro Manila na maging alerto, handa at alamin ang mga designated quadrant para sa safety area na maaaring puntahan sakaling tumama ang pinangangambahang The Big One o ang 7.2 na lindol.
Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagsagawa naman ng clearing operation sa mga bus route at terminal ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA bilang paghahanda sa undas. Tungayan ang ulat mula kay Reabel Medina. Nagsagawa ng clearing operations ngayong araw sa mga bus terminals dito sa Quezon Avenue ang Metropolitan Manila Development Authority sa pangunguna ni Gabriel Go, head ng MMDA Special Operation Group Strike Force. Ayon kay Gabriel Go, nalalapit na ang undas kaya naman sinimulan na nila ang operasyon na ito kasama ang mga kapulisan upang masiguro ang kaayusan ng mga bus routes at alternate routes gayon din ang mga pampublikong sasakyan. Unang sinuyod ng MMDA ang mga bus terminals dahil ngayong papalapit na ang undas ay maaaring magdagsaan ang mga tao na babiyahe rito. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga mananakay, tinanggal ng MMDA ang mga sagabal sa bangketa upang madaanan ng maayos, pati na rin ang mobility ng mga maghahatid sundo at babiyahe para sa nalalapit na undas lalo na sa mga magsisiuwian ng kani-kanilang mga probinsya. Ang operasyon na ito ay nagsimula mula pa kaninang umaga upang matiyak ang katiwasayan ng mga lugar. Saad ni Gabriel Go, ipagpapatuloy nila ang clearing operations sa mga alternate routes hanggang sa parating na undas. Well, itong umagang ito, no, since mga mga kumbaga tinatawag natin alternate routes, so tuloy-tuloy naman po ang clearing operations natin. It's just that we intensified it because of the upcoming undas. So adyan po ang Ermin Garcia, Denver, New York, Annapolis, E. Rodriguez Sr. So lahat po yan, ilan pa lang po yan sa mga tinatawag nating alternate routes. Sa kabila ng isinagawang operasyon, naglipa na pa rin ang mga sasakyan na naka-illegal parking. Mahigit 10 sasakyan ang natowing ng MMDA mula sa E. Rodriguez at 29 na katao naman ang natikitan. Bukod dito, nirondahan rin nila ang kahabaan ng Mabuhay Lane at binaklas ang mga sagabal sa daanan na maaaring makasikip sa mga dumadaan sa mga sidewalk. Samantala, paalala ni Gabriel Go sa mga operators ng buses at pati na rin sa mga pampublikong sasakyan, siguraduhin ang safety ng mananakay at empleyado tulad ng mga driver at konduktor. Make sure na sila physically fit and mentally fit po na magbiyahe, lalo na po yung mga long drives. And syempre, we have to ensure na yung mga sasakyan, especially mga gulong, yung mga preno po ng ating mga buses is maayos po at top-notch condition. Ayaw naman po natin na magkaroon pa po ng aberya o magkaroon po ng road accidents. Para naman sa mga motorista, ayon kay Gabriel Go, tiyakin ang roadworthy condition ng kanilang mga motorsiklo. Ayon kay Gabriel Go, layunin ng operasyon na ito na masiguro ang mobility ng mga motorista at kaayusan ng daloy ng trapiko para sa mga mamamayang uuwi sa kani-kanilang probinsya para sa parating na undas. Reabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, inilunsad ng Department of Health o DOH ang Bantay Super Health Center upang idulog ang mga pasilidad na non-operational o underperforming. Ang inisyatibong ito ay rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI bilang bahagi ng kasalukuyang investigasyon sa mga health center na hindi nagagamit o napapakinabangan sa bansa. Hinikayat ng DOH ang publiko na iulat o isumbong dito ang mga nakatenggang health center o kulang ang mga serbisyong ibinibigay sa publiko. Tiniyak naman ng kagawaran na mananatiling confidential at ang pagkakalanlan ng individual na magsusumite ng mga ulat. Sa kabilang banda, binuksan ang bagong Quezon City Jail ng Department of Interior and Local Government o DILG upang magsilbing kulungan ng mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Binuksan na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang bagong Quezon City Jail para sa mga dawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Personal itong ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Rimulya nitong Lunes. Ibinakita ng kalihim ang bagong mga pasilidad kabilang ng malawak na mga kulungan at bunk beds na mga tulugan. Sa isinagawang inspeksyon, ipinakita rin ang liguan, kainan, laundry
laundry area at pati na rin ang washing area. Ang naturang kulungan ay kaya umanong mag-accommodate ng hanggang 800 na katao o mga bilanggo. Samantala, ayon kay Remulla, aabot umano sa 200 ang bilang ng posibleng maikulong sa flood control project scam at posible rin na sa New Quezon City Jail dalhin ang mga kakasuhan dahil anyang malapit ito sa Sandigan Bayan. Sa aking palagay, at kaklaruin ko lang sa aking palagay, aabot hanggang 200 tao ang masasama dito sa kaso ng floodgate scandal. Gusto ko ipakita na handa ang BGMP, na handa ang facilities, na hindi kami aatras sa obligasyon namin para gampanan ang katungkulan namin bilang in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas. Sa kabilang banda, samot-sari ang naging reaksyon ng mga netizens dito. Ayon sa kanilang komento, tila parang hotel ang bagong kulungan para sa mga magnanakaw ng kaban ng bayan. Dapat nila makaranas sila ng hirap at ikulong sa masisikip at maiinit na selda katulad ng ibang mga bilanggo. Ayon pa sa isang netizen na guro, ay ang classroom o silid-aralan ng kindergarten sa kanilang lugar ay bitak-bitak ang sahig at tinipid umano sa paggawa. Ito ay kumpara sa kulungan na ito na bagong pinta pa. Kaugnay nito, siniguro ni Remulla na walang special treatment sa mga bilanggo. Pahayag ng kalihim na kung ang mga magnanakaw sa konting halaga ay nakukulong, ang mga magnanakaw anya ng bilyon-bilyon ay dapat rin na mailagay sa kulungang ito. Ang inahanda po namin ay regular jail cell. Kung ang nagnanakaw ng 100 piso sa SM, na nagnanakaw at nag-shoplift ng lotion ay dito kinukulong, yung nanakaw ng bilyon-bilyon ay sa aking palagay ay dapat dito na rin sila ilagay. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, iniulat ng Department of Education o DepEd nitong Lunes na mahigit 1,000 silid-aralan ang nasira at tinatayang nasa 1 bilyong pisong halaga ang pinsala bunsod ng Bagyong Opo. Sa tulong ng Department of Public Works and Highways at ng local government, mabilis na naiayos ang Masbate Comprehensive National High School at Nursery Elementary School na siyang pinakamatinding naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Ito ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Asahan na matatapos ang mga major repair mula December 2025 hanggang February 2026. At ang pondo para sa pagpapalit ng mga total damage classroom ay isasama sa Basic Education Facilities Fund 2026 at Quick Response Fund 2026. Samantala, sumaklolo ang Bureau of Fire o BFP sa babaeng naabutan ng panganganak sa labas ng El Bulaqueña Maternity Clinic. Noong October 16, bandang alas 5 pasado ng umaga, agad na sumaklolo ang 3 tauhan ng BFP Marilao, Bulacan. Dito kanilang sinigurado ang lagay ng ina at ng sanggol maging ang pagsugpo sa higit pang komplikasyon. Ayon sa ahensya, sa kahit anumang oras ng pangangailangan, sisiguraduhin nilang handa ang mga kawani hindi lang sa sakuna, maging sa mga oras din ng banta sa kalusugan. Susunod sa News Force. Pagsugpo sa issue ng red tape sa mga OFW sa Hungary, tinutukan ng DMW. Philippine Navy, PDEA at PNP nasabat ang 19.2 million pesos na halaga ng marijuana kush sa West Philippine Sea. Alex Yala muling naabot ang new career high sa WTA rankings. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.